Manalangin po tayo. Banal at mahabagin naming Amang Diyos na sa amin ay nagmamahal, kami na mga lumayo sa Diyos at lumakad sa kasalanan, bago pa namin makilala ang Diyos, una mo po kaming inibig. At ang sumpa at paghatol na nararapat para sa aming mga kasalanan ay pinasan ng Panginoong Hesukristo. Siya'y namatay at nagdanak ng kanyang mahalagang dugo upang hugasan ng aming mga kasalanan magpakailanman. Pinalaya kami mula sa sumpa at kahatulan, kaya't nagpapasalamat po kami sa biyayang ito. Sa mga oras na ito, kami na mga tinubos ng mahalagang dugo ng Panginoon ay nagkakatipon sa inyong harapan, pinupuri ang inyong dakilang biyaya at pag-ibig, nag-aaral ng inyong salita, at nagkakaroon ng fellowship sa banal na kapulungan ng Panginoon. Naniniwala po kami na ang Panginoon ay kasama namin maging sa oras na ito. Pagmasdan mo po ang bawat isa sa amin at hawakan kami ng inyong mahabaging kamay. Kung mayroon man pong mga kaluluwa sa kalagitnaan namin na hindi pa nakakaunawa sa biyaya ng Diyos, buksan mo po ang kanilang puso upang kanilang maunawaan ang dakila at kamanghamanghang pag-ibig at biyaya ng Diyos. Pagabanalin mo po kami araw-araw sa pamamagitan ng katotohanan ng inyong salita. At patnubayan mo po kaming mamuhay sa natitirang bahagi ng aming buhay bilang inyong mga anak na walang anumang ikinahihiya. Sa aming mga iglesia sa buong bansa, sa maraming iglesia sa buong mundo, at sa lahat ng mga kapatid na nagpapanatili ng pananampalataya at nangangaral ng Ebanghelyo sa gitna ng iba't ibang kahirapan, samahan po ninyo sila sa pamamagitan ng inyong salita at kapangyarihan, upang sa mga huling araw na ito, ay ganap nilang maisagawa ang banal na misyon na ipinagkatiwala ng Panginoon. Pakiusap, ibigay mo po sa amin ang salita na aming kinakailangan sa takdang panahon at ituro sa amin ang daan na dapat naming lakaran. Sa oras na ito, ipahayag mo po sa amin ang salita at banal ninyong kalooban na nais ninyong ihayag sa amin. At tulungan kaming maunawaan ang mga ito ng mas malinaw. Dalangin po namin ito sa pangalan ng Panginoong Yesus. Amen. Buksan po natin ang ating Biblia sa Lucas chapter 10. Lucas chapter 10. Mula verse 25 hanggang 37. Babasahin ko po. Lucas chapter 10. At may isang dalubhasa sa kautusan ang tumindig upang si Jesus ay subukin na nagsasabi, Guro, ano ang dapat kong gawin upang magmana ng buhay na walang hanggan? Sinabi niya sa kanya, Ano ba ang nakasulat sa kautusan? Ano ang nabasa mo? At sumagot siya, Ibigin mo ang Panginoon mong Diyos ng buong puso mo, ng buong kaluluwa mo, ng buong lakas mo, at ng buong pag-iisip mo, at ang iyong kapwa na gaya ng iyong sarili. At sinabi niya sa kanya, Tumpak ang sagot mo, gawin mo ito at mabubuhay ka. Subalit sa pagnanais niya na ipagmatuwid ang kanyang sarili, ay sinabi kay Jesus, At sino ang aking kapwa? Sumagot si Jesus, may isang taong bumaba mula sa Jerusalem patungo sa Jericho, at siya'y nahulog sa kamay ng mga tulisan. Hinubaran siya ng mga ito at binugbog, pagkatapos ay umalis sila at iniwan siyang halos patay. At nagkataong bumababa sa daang iyon ng isang pari. Nang kaniyang makita ito, siya ay dumaan sa kabilang panig. Gayon din ang isang Levita. Nang dumating siya sa lugar na iyon at kanyang nakita ang taong iyon, siya ay dumaan sa kabilang panig. Subalit, ang isang Samaritano sa kanyang pagdalakbay ay dumating sa kanyang kinaroroonan, at nang kanyang makita ang taong iyon, siya ay nahabag. Kanyang nilapitan siya at tinalian ang kanyang mga sugat, at pagkatapos buhusan ng langis at alak, isinakay sa kanyang sariling hayop, siya ay dinala sa bahay panuluyan at inalagaan.
Nang sumunod na araw, dumukot siya ng 2 denaryo at ibinigay sa may-ari ng bahay panuluyan. At sinabi niya, alagaan mo siya, at sa anumang karagdagan mo pang gastusin ay babayaran kita sa aking pagbabalik. Ano sa palagay mo? Alin sa tatlong ito ang naging kapwa-tao sa nahulog sa kamay ng mga tulisan? At sinabi niya, ang nagpakita ng habag sa kanya. Sinabi sa kanya ni Jesus, humayo ka at gayon din ang gawin mo. Ang mensahe sa Lucas chapter 10 ay nagbibigay sa atin ng isang napakahalagang aral. Kaya ang pamagat ng ating sermon ngayon ay ang naging kapwa-tao sa lalaking nahulog sa kamay ng mga tulisan. Ang isang madalas nating itanong sa Bible seminar ay, ano ba ang pinakamalaking problema ng tao? Maraming tao ang nabubuhay na ang iniisip lang ay paano mabubuhay ng maginhawa, paano yayaman, paano magiging matagumpay sa mundong ito. Ngunit hindi yan ang tunay na layunin ng buhay ng tao. Ang pinakamahalagang layunin ng tao habang nabubuhay sa mundong ito ay ang usapin ng kanyang kaluluwa. At pagkatapos noon ay ang usapin ng kabilang buhay. Ang pinakamalaking layunin ng tao ay makapasok sa buhay na walang hanggan. Hindi nilikha ng Diyos ang tao para lamang mabuhay ng ilang dekada sa mundo, magdusa, gumawa ng kasalanan, at pagkatapos ay mamatay na parang tapos na ang lahat. Ang maikling buhay natin sa mundong ito ay hindi ang katapusan. Ito'y paghahanda lamang para sa walang hanggang buhay pagkatapos ng kamatayan. Kung paano ang 9 na buwan sa sinapupunan ng ina ay paghahanda para sa buhay dito sa mundo, ganoon din naman. Ang ilang dekada ng buhay natin sa mundong ito ay paghahanda para sa pagpasok sa walang hanggan. Sa Genesis chapter 1 verse 27, sinasabi, kaya't nilalang ng Diyos ang tao ayon sa kanyang sariling larawan. Ayon sa larawan ng Diyos, siya nilalang. Hindi ito tumutukoy sa pisikal na anyo ng tao, sapagkat ang Diyos ay walang katawan. Ang Diyos ay Espiritu. Sa John 4:24, ang Diyos ay Espiritu. Ibig sabihin, ginawa ng Diyos ang tao bilang espiritual na nilalang. Binigyan niya tayo ng kaluluwa. Sa lahat ng nilikha ng Diyos, tanging ang tao lamang ang nilikha ayon sa kanyang sariling larawan. Ginawa niya ito dahil nais ng Diyos na ang tao ay maging katuwang ng kanyang pag-ibig. Nais niya tayong dalhin sa kanyang kaharian. Nais niya tayong makasama magpakailanman. Nilalang tayo ng Diyos ayon sa kanyang sariling larawan upang makibahagi tayo sa kanyang buhay at kaluwalhatian. Kaya nga, sa Job chapter 19 verse 26, at pagkatapos na masira ng ganito ang aking balat, ipinapakita nito na kahit ang ating katawan ay tumanda, magkasakit at mabulok, hindi doon magtatapos ang lahat. Ayon sa Ecclesiastes chapter 12 verse 7, at ang alabok ay bumalik sa lupa na gaya ng una. Dahil ang ating katawan ay mula sa alabok, ito ay babalik sa alabok kapag namatay. Ngunit ang spirito, ang ating kaluluwa, ay babalik sa Diyos. Sa Lucas chapter 12 verse 20, sinabi ng Diyos sa hangal na taong mayaman, hangal, sa gabing ito ay kukunin ang iyong kaluluwa, at kanino kaya mapupunta ang mga bagay na inihanda mo? Ang Diyos na nagbigay ng kaluluwa ay mayroong kapangyarihang kunin ito. Kaya nga ganito yung sinabi ng Diyos sa lalaking hangal. Kaya ang ilang dekadang buhay natin dito sa mundo ay isang paghahanda lamang para makapasok sa kaharian ng Diyos. Ngunit dahil hindi ito naunawaan ng mga tao, kaya ang kanilang pagsusumikap ay nakatuon lamang sa mga bagay na nakikita at pisikal. Sinusubukan nilang mabuhay ng komportable sa mundo. Sa Ecclesiastes chapter 3 verse 22,
Ginawa niya ang bawat bagay na maganda sa kapanahunan niyon. Inilagay din niya ang walang hanggan sa isipan ng tao. Inilagay ng Diyos sa isipan ng tao ang paghahanap sa buhay na walang hanggan. Kung mayroong hinahanap, tiyak na mayroong bagay na matatagpuan. Habang tumatanda, ang mga lalaki ay nananabik o naghahanap ng babae at ang babae sa lalaki. Ang pananabik na makapiling ang isang tao ay nangyayari dahil mayroong tao, mayroong nito. Bakit naglagay ang Diyos sa isipan ng tao ng pananabik sa buhay na walang hanggan? Dahil mayroon ito, ito'y umiiral. Ang buhay ay hindi nagtatapos pagkatapos na mabuhay ng ilang dekada sa mundong ito. Mayroong walang hanggang mundo pagkatapos ng kamatayan. Ang isang insekto na kumakain ng dahon ay papasok sa kukun at kalaunan ay nagiging lumilipad na paru-paro. Nakakita na ako ng mga kawan ng paru-paro na tumatawid sa dagat. Nabubuhay ang tao ng ilang dekada sa mundong ito para paghandaan ang walang hanggang buhay pagkatapos ng kamatayan. Gaya ng sinasabi sa Job 19:26, pagkatapos na masira ng ganito ang aking balat, gayon may makikita ko ang Diyos sa aking laman. Kaya dapat nating paghandaan ang pagsalubong sa Diyos, gaya ng sinabi sa Amos 4:12. Sa Jeremias chapter 21, verse 8, sabi ng Panginoon, inilalagay ko sa harapan ninyo ang daan ng buhay at ang daan ng kamatayan. Ibig sabihin, sa harap ng bawat tao ay may dalawang daan. Daan tungo sa buhay na walang hanggan at daan tungo sa walang hanggang kapahamakan. Pagkatapos ng kamatayan, may dalawang mundo. Ang Biblia ay malinaw na nagtuturo tungkol dito. Ang mga taong tumanggap ng kaligtasan ay pupunta sa piling ng Diyos magpakailanman. Sila'y mamumuhay na kasama niya sa walang hanggang kaluwalhatian. Ngunit silang hindi naligtas. Silang tumanggi sa biyaya ng Diyos ay mawawalay sa Kanya at haharap sa walang hanggang kaparusahan. Sa Mateo chapter 25 verse 41, sinasabi na pagkatapos ay sasabihin niya sa mga nasa kaliwa, lumayo kayo sa akin, kayo mga isinumpa. Doon kayo sa apoy na walang hanggan na inihanda sa diablo at sa kanyang mga anghel. Ang impyerno ay hindi orihinal na nilikha para sa tao, kundi para sa mga nahulog na anghel. Bago likhain ng sangkatauhan, lumikha muna ang Diyos ng napakaraming bilang ng anghel. Kabilang sa mga ito, ang tatlong espesyal na anghel na sina Gabriel, Miguel at Lucifer. Tila hinati sa kanilang pamumuno ang kabuoang bilang ng mga anghel. Ayon sa Biblia, ang anghel na si Lucifer ay nilikha ng Diyos na lubhang napakaganda. Ngunit si Lucifer ay naging palalo at nagnais na maging tulad ng Diyos. Dahil sa kanyang pagmamataas, siya ay pinalayas ng Diyos mula sa langit, kasama ang 1/3 ng mga anghel na naimpluwensyahan niya. Sinubukan nilang maghimagsik laban sa Diyos, ngunit nabigo sila at sila ay itinapon palabas. Si Lucifer ang naging Satanas o Diablo, ang kaaway ng Diyos, at ang mga kasama niyang nahulog na anghel ay tinatawag na mga demonyo. Kaya sinabi sa Mateo chapter 25 verse 41, doon kayo sa apoy na walang hanggan na inihanda sa Diablo at sa kanyang mga anghel. Kaya pagkatapos ng kamatayan ay may dalawang patutunguhan. Buhay na walang hanggan o walang hanggang kahatulan. May pananagutan ng tao na pumili habang siya'y nabubuhay sa mundong ito. Ang tao, dapat nasa kanya ang pagpili. Kaya habang nabubuhay sa mundong ito, ayon sa talatang ating nabasa, may isang dalubhasa sa kautusan na tumindig upang si Jesus ay subukin na nagsasabi, Guro, anong dapat kong gawin upang magmana ng buhay na walang hanggan? Ang tanong niya ay tungkol sa pinakamahalagang usapin na dapat malaman ng tao. Dumating si Jesus upang iligtas ang mga makasalanang tao mula sa kapahamakan
at bigyan sila ng buhay na walang hanggan. Kaya nga sa John 3:16 sinasabi, gayon na lamang ang pag-ibig ng Diyos sa sanlibutan na ibinigay niya ang kanyang tanging anak, upang ang sino mang sa kanya'y sumampalataya ay huwag mapahamak, kundi magkaroon ng buhay na walang hanggan. Sinugo ng Diyos si Jesus upang ang mga taong itinakda sa kahatulan ay huwag mapahamak, kundi magkaroon ng buhay na walang hanggan. Ngunit kahit ang mga Israelita ay hindi naunawaan ito, tinanggihan nila ang Mesiyas na isinugo ng Diyos. Dahil sa kasalanan iyon, ikinalat sila sa buong mundo. At sa loob ng halos 2,000 taon, nagdusa sila ng matinding pag-uusig at kahirapan. Ito ay isang paalala. Paalala kung gaano kabigat ang kaparusahan para sa mga taong tumatanggi kay Kristo. Isa itong aral na nagbibigay babala sa lahat ng tao sa buong mundo. Kung gaano kabigat ang parusa sa pagtanggi kay Kristo. Dito, tinanong si Jesus ng dalubhasa, Guro, anong dapat kong gawin upang magmana ng buhay na walang hanggan? Ang isang taong naghahanap ng buhay na walang hanggan ay harap-harapang kinausap ang makapagbibigay nito sa kanya. Ngunit ang dalubhasang ito ay hindi nagtanong dahil nais niyang matuto, kundi gusto niyang subukan lamang si Jesus. Paano susubukin ng tao ang Diyos? Sa Deuteronomy chapter 6 verse 16, huwag ninyong susubukin ang Panginoon ninyong Diyos. Kaya, sinubukan nitong dalubhasa ng kautusan na subukin si Jesus. Si Jesus ay ang Diyos na pumarito sa sanlibutan sa katawang tao. Ang isang taong sumusubok sa Diyos ay isang hangal at mapagmataas. Sa halip na ang Diyos, ang dapat nating subukin ay ang ating sarili. Sa 2 Korinto, chapter 13, verse 5, siyasatin ninyo ang inyong mga sarili kung kayo'y nasa pananampalataya. Subukin ninyo ang inyong mga sarili. Hindi ba ninyo nalalaman na si Jesucristo ay nasa inyo? Malibang kayo nabigo sa pagsubok. Ito ay salita para sa mga mananampalataya. Kailangan nating masubok upang masiyasat ang ating pananampalataya. Kung ito ba ay kinikilala ng Diyos o hindi. Papaano? Sa Roma chapter 10 verse 17, ang pananampalataya ay nanggagaling sa pakikinig, at ang pakikinig ay sa pamamagitan ng salita ni Kristo. Maraming tao ang naniniwala sa Diyos, sa langit at impyerno, at maging sa pagkakaroon ng buhay na walang hanggan. Ngunit kailangan nating masubok ang ating pananampalataya kung ito ba ay talagang tinatanggap ng Diyos. Papaano? Sa pamamagitan ng pagsubok nito sa salita ng Diyos. Kung ang ating pananampalataya ay naaayon sa salita, ito ang pananampalatayang nagliligtas. At kung hindi, ito ay maling pananampalataya. Kaya dapat nating subukin ang ating pananampalataya sa pamamagitan ng salita. Siyasatin ninyo ang inyong sarili. Subukin ninyo ang inyong sarili. Maraming uri ng pananampalataya na binabanggit sa Biblia. Sa Santiago chapter 2, may patay na pananampalataya, napabayaang pananampalataya, walang kabuluhang pananampalataya, at wasak na pananampalataya. Ang lahat ng ito ay maling pananampalataya. Kahit na mukhang may pananampalataya ang mga taong ito, ito'y pananampalataya na hindi tungo sa kaligtasan. Nagsimula akong dumalo sa church noong ako'y nasa middle school. Hindi dahil sa gusto kong maniwala kay Jesus, kundi dahil Christian school ang aking pinapasukan. Doon, ang pagdalo ay talagang mandatory at nag-aaral kami ng Biblia tuwing linggo. Habang nag-aaral ako ng Biblia, naisip kong may Diyos talaga, may kaluluwa, at mayroong langit at impyerno.
At naisip ko na hindi ako dapat mapunta sa impyerno. Kailangan kong mapunta sa langit. Kaya naging masigasig akong Kristiyano. Dumadalo sa morning prayers at minsan all-night prayers pa. Masipag akong nagbabasa ng Biblia at dumalo pa sa mga seminarya. Ako'y naging masigasig at pinagkatiwalaan akong mangaral sa rural church sa loob ng 2 taon. Nang panahong iyon, inakala kong mayroon akong malakas na pananampalataya. Ngunit nagkaroon ng problema. Nang tanungin ako kung ako'y ipinanganak ng muli, sumagot ako, "Oo, kaya nga ganito ang ginagawa ko, hindi ba?" Sa simula, ganun ang sagot ko. Pero talagang ako ba'y ipinanganak na muli? Ang pisikal na kapanganakan ay minsan lang sa buong buhay, at ang kapanganakan ng Espiritu, ang muling kapanganakan, ang tinatawag na born again, ay minsan din lang nangyayari. Kailan ako ipinanganak na muli? Paano ito nangyari? Nang pag-isipan ko ito ng mabuti, nawalan ako ng kumpiyansa. May mga panahon noon sa revival meetings na ako ay lubos na nagagalak, pero hindi yun ang tunay na batayan. Kaya sa huli, napagtanto ko na hindi pa talaga ako naipanganak na muli. Hindi ko ito masabi sa iba. Hindi ko rin maitanong kahit na kanino. Noong gabi ng October 30, 1962, bandang 8:00 ng gabi, doon ko tunay na naunawaan na ang krus na Jesus na matagal ko nang alam sa kaalaman ay may kaugnayan pala sa akin. Hindi ko lang ito naunawaan sa isip, kundi naunawaan ko sa aking budhi. Nang sandaling yon, nawala ang lahat ng pagdududa at pangamba. Sa wakas, naniwala ako ng buong puso. Nang araw na yon, ako ay naligtas at ipinanganak na muli. Siyempre, ang buhay ko bago at pagkatapos ng karanasang iyon ay magkaiba. Kaya't bagamat pareho itong tinatawag na pananampalataya, may pagkakaiba sa pagitan ng paniniwala na bunga lamang ng kaalaman at ng paniniwala na bunga ng pagkaunawa mula sa banal na spirito. Kaya nga sa Kawikaan 14:12, mayroong daan na tila matuwid sa isang tao, ngunit mga daang tungo sa kamatayan ang dulo nito. Sa iba, mukha itong daan papuntang langit, ngunit kamatayan ang dulo nito. Maraming tao nag-iisip na ang pagiging masigasig sa simbahan ay sapat na upang matawag na pananampalataya. Sila'y masigasig sa panalangin, sa paglilingkod, sa pagbibigay ng kaloob, at sa pamumuhay ng mabuti. Ngunit kung hindi nila tunay na nakikilala ang daan ng kaligtasan ayon sa salita ng Diyos, sila'y nasa panganib pa rin ng espiritual na pagkawasak. Kaya iniisip ng marami na ang pagiging masigasig sa mga bagay ng relihiyon ay nangangahulugan na sila ay may mabuting pananampalataya, na dahil doon ay papasok sila sa langit at tatanggap ng gantimpala. Pero kailangan mo munang makapasok sa langit bago tumanggap ng gantimpala. At para makapasok sa langit, kailangan mo munang maipanganak na muli. Kailan ka ba ipinanganak na muli? Ang ganitong uri ng relihiyosong kasigasigan ay makikita sa ibang relihiyon. Napakasigasig nila, pero ang ganitong kasigasigan ay hindi pananampalatayang kinikilala ng Diyos. Kaya nga subukin muna ninyo ang inyong sarili. Huwag ninyong susubukin ang Diyos. Sa halip, subukin ninyo ang inyong sariling pananampalataya. Dapat mong kumpirmahin kung mayroon kang pananampalatayang tinatanggap ng Diyos. Sa Galatia 3:23, ang salitang pahayag ay nangangahulugang Diyos mismo ang nagbukas at nagpakita. Ibig sabihin, ang Diyos ang nagbubukas ng ating puso upang maunawaan natin ang kanyang salita. At sa pagkaunawang iyon, tayo ay nananampalataya. Sa Colossus chapter 1 verse 6, na dumating sa inyo mula ng araw na inyong marinig at maunawaan ang biyaya ng Diyos sa katotohanan. Ibig sabihin, nang marinig ninyo ang ebanghelyo ng kaligtasan, yun ang araw na inyong naunawaan ang biyaya ng Diyos. Sa unang Tesalonica chapter 1 verse 5, sapagkat ang aming ebanghelyo ay hindi dumating sa inyo sa salita lamang, kundi sa kapangyarihan din at sa Espiritu Santo at sa lubos na pagtitiwala. Hindi sa pamamagitan lamang ng salita, kundi sa pamamagitan din ng Espiritu Santo at lubos na pagtitiwala. Kapag ang Espiritu Santo ang nagpaunawa sa atin ng salita, ang lubos na pagtitiwala nabubuo sa ating puso. Ang pag-aalinlangan ay nawawala. Hindi na kailangang pilitin ang sarili na maniwala,
kusang dumarating ang paniniwala. At ang nagpaliwanag at nagpaintindi sa atin ng salita ng Diyos ay ang banal na Espiritu. Sa Lucas chapter 13, verse 23 to 24, may isang taong nagtanong kay Jesus, Panginoon, kakaunti ba ang maliligtas? Ito ay malaking problema. Kung titingnan natin sa Mateo chapter 7 verse 13 to 14, pumasok kayo sa makipot na pintuan, sapagkat maluwang ang pintuan at malapad ang daang patungo sa kapahamakan, at marami ang pumapasok doon. Sapagkat makipot ang pintuan at masikip ang daang patungo sa buhay, at kakaunti ang nakakatagpo niyon. Sinabi, marami ang magsisikap na pumasok, ngunit hindi makakapasok. Sa Lucas chapter 13 verse 24, ang mga nagsisikap na makapasok ay mga taong nagnanais makapasok sa langit, mga taong naniniwala upang makarating sa langit. Maganda sana kung lahat ay makakapasok. Pero sinabi ng Biblia, marami ang magsisikap na pumasok, ngunit hindi makakapasok. Pagkatapos nating maligtas, naunawaan natin ang kahulugan ng salitang ito. Marami ang nagsasabing naniniwala sila kay Jesus. Ngayon ang Golden Age of Christianity. Maraming mga denominasyon, mga sekta, pastor at masisigasig na tao. Ito ang Golden Age of Christianity. Ngunit ang nakapagtataka, kung susuriin mo ang paniniwala ng mga taong ito, napakahirap makahanap ng tunay na ligtas o born again. Hindi ba nakapagtataka ito? Ayon sa sinabi ni Jesus, marami ang magsisikap na pumasok, ngunit hindi makakapasok. Kaya't mas marami ang hindi makakapasok kaysa sa mga makakapasok. Ngayon, kailangan natin itong seryosong pag-isipan. Dito, may isang dalubhasa ng kautusan. Siya'y lumapit, dala ang tanong tungkol sa buhay na walang hanggan. Ngunit, mayroon siyang dalawang malaking pagkakamali. Una, ang layunin niya ay subukin si Jesus, hindi upang matutunan ang katotohanan. Isang malaking pagkakamali ito. Pangalawa, sinabi niya, Guro, ano ang dapat kong gawin upang magmana ng buhay na walang hanggan? Mayroong malaking pagkakamali sa kanyang pangunawa. Akala niya, mayroon siyang magagawa upang magkaroon ng buhay na walang hanggan, na ang buhay na walang hanggan ay sa gawa. Ano ang dapat kong gawin upang magmana ng buhay na walang hanggan? Maraming tao ang nag-iisip ng ganito. Ano ba ang magagawa ng tao upang makamtan niya ang buhay na walang hanggan? Sa Roma chapter 3, verse 4, sinabing ang tao, lahat ng tao ay sinungaling, ngunit ang Diyos ay tapat at totoo. Tanging ang Diyos lamang ang tapat at totoo, at ang lahat ng tao ay sinungaling. Sa Jeremias chapter 17 verse 9, ang puso ay mandaraya kaysa lahat ng bagay at lubhang napakasama. Sa paningin ng Diyos, ang lahat ng tao ay sinungaling. Kaya nga sinasabi sa Roma chapter 3 verse 20 na walang taong ituturing na ganap sa paningin niya. Walang sino mang itinuturing na ganap sa pamamagitan ng pagsunod sa kautusan. Sapagkat sa pamamagitan ng kautusan ay ang pagkakilala ng kasalanan. Kung susubukan ng isang tao na sundin ang kautusan, maunawaan niyang siya'y nagkasala na. Walang sino man ang mapupunta sa langit sa pamamagitan ng pagsunod sa kautusan. Sa Galatia chapter 5 verse 4, kayo'y hiwalay kay Kristo, kayo mga nagnanais ariing ganap sa pamamagitan ng kautusan, nahulog kayo mula sa biyaya. Ang salitang kayo'y hiwalay kay Kristo at nahulog mula sa biyaya, ibig sabihin mapupunta sa impyerno. Maraming tao ang nagsasabi, wow, mabuti ang pananampalataya niya. Siguradong makakapasok siya sa langit.
Sabi nila, ngunit ano ba ang sinasabi ng Biblia? Kayo'y hiwalay kay Kristo, nahulog kayo mula sa biyaya. Ito ay katulad ng isang taong nahulog sa tubig at hindi marunong lumangoy. Ngunit nagpupumilit na mabuhay sa pamamagitan ng kanyang sariling lakas. Paano siya mabubuhay? Kaya ang tanong na ano ang dapat kong gawin upang magmana ng buhay na walang hanggan ay nagpapakita sa kayabangan ng dalubhasa sa kautusan. Ito ay kayabangan. Sinabi ni Jesus, ano ba ang nakasulat sa kautusan? Ano ba ang nabasa mo? Dahil sa siya ay dalubhasa, malinaw niyang nasagot ito. Ibigin mo ang Panginoon mong Diyos ng buong puso mo, ng buong kaluluwa mo, ng buong lakas mo, at ng buong pag-iisip mo. At ang iyong kapwa na gaya ng iyong sarili. At sinabi ni Jesus sa kanya, tumpak ang sagot mo. Sinabi ni Jesus, gawin mo ito at mabubuhay ka. Gawin mo ito. Sapagkat hindi sapat na alam mo ang kautusan. Kung gusto mo na makapasok sa langit, kailangan mo itong tuparin ng buo. Kaya gawin mo. At ang dalubhasa sa pagnanais na ipagmatuwid ang kanyang sarili ay sinabi kay Jesus, at sino ang aking kapwa? Dito, lalo pang lumalalim ang kanyang pagkakamali. Sapagkat ang kaya lamang umibig sa Diyos ng buong puso at kaluluwa, ang magagawang umibig sa kanyang kapwa na gaya ng kanyang sarili. Kaya ba talaga niyang ibigin ng Diyos ng buong puso, buong kaluluwa, buong lakas at buong buhay? Lahat ng tao ay nagmula kay Adan, ipinanganak sa kasalanan. Walang sino man ang may kakayahang magmahal sa Diyos ng ganito. Dapat niyang maunawaan na siya ay isang makasalanang hiwalay at malayo sa Diyos. Ngunit sinabi ng dalubhasa ng kautusan, oo, natupad ko na ang lahat ng mga yan. Ang pagmamahal sa Diyos na hindi nakikita, dahil nga hindi natin siya nakikita, ay dapat makita sa pamamagitan ng ibigin mo ang iyong kapwa na gaya ng iyong sarili. Ibig sabihin kapag ang iyong kapwa ay hubad, para bang ikaw ang hubad. Kapag siya'y nagugutom, pakiramdam mo'y ikaw mismo ang gutom. Ganoon dapat gaya ng sarili. Ngunit ang dalubhasa sa kautusan ay nagsalita upang ipagmatuwid ang kanyang sarili. Kaya kong gawin yan. Sino ba ang aking kapwa? Ang taong ito ay may puso na labis na mapagmataas. Ang taong ito ay walang kakayahang sundin ang kautusan. Ngunit sinabi niyang natupad niya ito. Namahal niya ang Diyos ng buong puso at buong kaluluwa. Namahal niya ang kanyang kapwa na gaya ng kanyang sarili. At nagtanong pa siya, sino ang aking kapwa? Sinabi sa Biblia na ginawa niya ito upang ipagmatuwid ang kanyang sarili. Hindi ba't ito'y napakalaking pagkukunwari at kayabangan? Ito'y malaking kayabangan. Sa Mateo chapter 23 verse 25, sinabi ni Jesus tungkol sa mga skriba at pariseyo. Kahabag-habag kayo, mga skriba at mga pariseyo, mga mapagkunwari. Nililinis ninyo ang labas ng kopa at ng pinggan. Kaya sabi niya, sa verse 26, linisin mo muna ang loob ng kopa at ng pinggan upang luminis din naman ang labas nito. Ano ang nasa loob? Ang puso. Ang puso ay mandaraya kay sa lahat ng bagay at lubang napakasama. Paano malilinis ang ganyang puso? Malilinis lamang ang puso kapag ang isang tao ay naligtas at nabago sa pamamagitan ng Espiritu Santo. Kung hindi, ang pagpapanggap na siya'y matuwid at ang pagsasabi niya na kaya niyang tuparin ang kautusan, pawang pagkukunwari, kayabangan. Kaya upang pagliwanagin ang kanyang pagkaunawa, nagsalita si Jesus sa pamamagitan ng isang halimbawa.
Ang tanong ng lalaking iyon ay, "Sino ba ang aking kapwa? Kaya kong mahalin ang aking kapwa," sabi niya. Sa verse 30, sumagot si Jesus, "May isang taong bumaba mula sa Jerusalem patungo sa Jericho at siya'y nahulog sa kamay ng mga tulisan. Hinubaran siya ng mga ito at binugbog. Pagkatapos ay umalis sila at iniwan siyang halos patay." Ang Jerusalem ay banal na lungsod, ang lugar ng templo ng Diyos. Ang pagbaba mula sa Jerusalem patungong Jericho ay larawan ng paglayo mula sa presensya ng Diyos. Ngunit umalis siya mula sa Jerusalem at bumaba papunta saan? Patungong Jericho. Ang Jericho ay isang bayan na isinumpa noon pa man. Kung lokasyon ng pag-uusapan, ang Jerusalem ay nasa taas na 762 meters above sea level. Isa itong mataas na lugar. Samantalang ang Jericho ay nasa 250 meters below sea level. At kung bababa pa ng kaunti, naroon ang Dead Sea na nasa 398 meters below sea level. Ito ang pinakamababang lugar sa lupa. Ako mismo ay bumaba sa daang iyon mula Jerusalem patungong Jericho, sakay ng sasakyan. Nakaraan na ako doon. Paliko-liko ang daan, paikot-ikot, halos walang mga puno, malalaking tipak ng bato ang madadaanan. Kaya ano ang ibig sabihin ng bumaba mula sa Jerusalem patungong Jericho? Ibig sabihin nito ay pagtalikod sa Diyos at pagbagsak sa kasamaan. At kung bababa ka pa ng higit, naroon na ang Dead Sea, ang dagat ng kamatayan. Isa itong simbolo ng impyerno. Isang lugar na hindi kinaroroonan ng buhay. At pagkatapos ay sinabi niya, siya'y nahulog sa kamay ng mga tulisan. Siya'y hinubaran, sinaktan at iniwang halos patay na. Halos patay. Ibig sabihin, wala na siyang malay. Binugbog siya at hinubaran. Binanggit ni Jesus na madalas magtago ang mga magnanakaw sa ilalim ng mga bato sa lugar na iyon. At inaabangan nila ang mga dadaan. Nangyayari talaga ito sa totoong buhay. Gumamit si Jesus ng isang bagay na pamilyar sa mga tao upang maiparating ang kanyang mensahe. Hinubaran siya ng mga tulisan. Kinuha nila pati ang kanyang mga damit. Lahat ng mayroon siya ay ninakaw. Binugbog siya at iniwang halos patay na. Ang larawang ito, sa paningin ni Jesus, ay katulad ng kalagayan ng lahat ng tao sa mundo. Sa mata ni Jesus, ganito ang kalagayan ng lahat ng tao sa sanlibutan. Iniwan nila ang Diyos at bumaba patungong Jericho. At kung bababa pa, diretso na yon sa impyerno. Ang mga tulisan ay kumakatawan sa Diablo. Ang Diablo ang nagtutulak sa taong tumalikod sa Diyos, na magpakasama, gumawa ng kasalanan, at sa huli, dalhin siya sa impyerno. Ganyan ang lahat ng tao. Parang yung halos patay, matapos salakayin ng mga tulisan. Kaunti na lang at mamamatay na siya. Wala siyang kakayahang iligtas ang kanyang sarili. Ganito ang kalunos-lunos na kalagayan ng isang taong hiwalay sa Diyos. Ang dalubhasa sa kautusan, gusto niyang ipagmatuwid ang kanyang sarili, kaya nagtanong siya, "Sino ang aking kapwa?" Pero bakit ibinahagi ni Jesus ang kwento tungkol sa taong nahulog sa kamay ng mga tulisan? Para bang sinasabi niya, ikaw na dalubhasa sa kautusan. Alamin mo na ito ang iyong kalagayan. Alam mo ba kung sino ka sa harap ng Diyos? Isa kang taong nahulog sa kamay ng mga tulisan, na halos mamatay na. Ang kalagayan ng kanyang kaluluwa ay tulad sa isang taong lumayo sa Diyos, nabuhay sa kasalanan at patungo sa kabahamakan, binugbog ng Diablo,
puno ng sugat ng kasalanan. Sa Isaiah 1:6, mula sa talampakan ng paa hanggang sa ulo ay walang kagalingan, kundi mga sugat, mga galos at sariwang latay. Hindi pa naampat o natalian man o napalambot man ng langis. Ganyan ang paglalarawan ng kaawa-awang kalagayan ng mga tao sa Israel. At sa Apokalipsis chapter 3 verse 17, tungkol sa iglesia ng Laodicea, sinasabi, "Ako'y mayaman at naging mariwasa at hindi ako nangangailangan ng sinuman," sabi nila. Ngunit hindi mo nalalamang ikaw ay aba, kahabag-habag, maralita, bulag at hubad. Maging ang mga Kristiyano ngayon ay nagpapanggap na sila'y matuwid. Para bang sinasabi nila, ako'y mayaman, mariwasa, hindi nangangailangan ng anuman. Ibig sabihin, ako'y regular na dumadalo sa church, masigasig sa pananampalataya, gumagawa ng mabuti, nagbibigay ng pera, kilala ako ng pastor, kaya wala akong kulang. Pero ayon sa Diyos, kung titingnan ang kanilang espiritual na kalagayan, ang totoo niyan, hindi nila nalalaman na sila'y kahabag-habag, kaawa-awa, dukha, bulag at hubad. Ang kalagayan ng mga Israelita noon at ng iglesia sa Laodicea ay kumakatawan sa Kristyanismo sa kasalukuyang panahon. Iniisip nila sa kanilang sarili, ako'y mayaman, mariwasa, hindi nangangailangan ng anuman. Ang isang makasalanang patungong impyerno ay nag-aakalang uupo siya sa unahang bahagi ng langit. Ang taong binugbog ng mga tulisan, siya'y unti-unti nang namamatay. Tama po ba? Kung pababayaan siya, mamamatay talaga siya. At wala siyang kakayahang iligtas ang sarili niya. Ngunit sa Lucas chapter 10 verse 31, at nagkataong bumababa sa daang iyon ang isang pari. Nang kanyang makita ito, siya ay dumaan sa kabilang panig. Ang pari ay isang taong namamagitan sa Diyos at sa bayan. Nagdarasal at naghahandog ng mga alay para sa kanila. Isipin mo, yung taong sugatan, halos mamatay na, sigaw ng sigaw. Aray, tulungan niyo ako. Tapos, ayun, may paparating. Hindi basta-bastang tao, kundi isang pari. Kita pa lang sa kilos, alam mong kagalang-galang. Para ngayon, may mga pastor na iba ang dating, di ba? May tindig ng kabanalan, may hawak na Biblia, maayos at mukhang espiritual. Kung ang loob ay kasing banal ng labas, napakabuti sana. Pero itong pari, nakita niya ang taong sugatan. Ngunit lumihis siya ng daan at nagpatuloy sa kanyang paglalakad. Biktima siya ng mga tulisan. Halos patay na, mamamatay na rin ito. Kawawa naman. Pagkatapos, nagpatuloy lang sa paglalakad. Grabe, di ba? Ang isang pari, isang taong banal na namamagitan sa Diyos para sa mga tao. Kung siya mismo ay hindi tumulong, sino pa ang aasahan ng sugatang lalaki? Pero dumaan lang siya. At pagkatapos, dumating ang isang Levita. Isang Levita. Ang Levita ay naglilingkod sa loob ng templo ng Diyos. Masipag ito. Abalang-abala sa paglilingkod. Habang nakahandusay ang taong bugbog sarado, nakita niya mula sa malayo. Uy, mukhang Levita yun ah. Mabilis ang lakad, aktibo, mukhang abalang-abala sa gawain ng Panginoon, ngunit nang makita niya ang sugatang tao, lumihis din siya ng daan at dumaan lang. At yung pari kanina, sobrang banal kaya dumaan lang. Pero siguradong tutulungan ako nitong Levita. Maaaring ganito ang inisip ng sugatang lalaki. Ngunit nang makita siya ng Levita, sinalakay ng mga tulisan, malapit nang mamatay, kawawa naman. Nagsalita lang ng malungkot at dumaan din lang. Grabe, hindi ba? Ano ang itinuturo nito sa atin? Ang taong hiwalay sa Diyos ay katulad ng bumaba mula sa Jerusalem patungong Jericho at naging biktima ng kasalanan. Sinaktan ng diablo at papunta sa kamatayan. Ito ang kalagayan ng ating kaluluwa. Wala silang kakayahang iligtas ang sarili. Ang kaligtasan ay hindi nila makakamtan sa pamamagitan ng sarili nilang lakas. Kaya nga kailangan nila ng iba na magliligtas sa kanila. Ngunit ano ang ibig sabihin ng dumaan lang ang pari?
Maraming mga kilalang pastor, mga banal na lider ng simbahan ang dumaan sa harap natin. Sobrang makapangyarihan at puno ng banal na spirito ang kanilang itsura. Kapag may mga revival meetings, ipinagmamalaki nilang nag-ayuno ako sa bundok at nakatanggap ng banal na spirito. Tinuturo nila ang mga ganitong mga bagay na banal. Pero makapagliligtas ba sila? Dumaan lang sila. Matapos ang revival, pagkatapos ng lahat ng iyon, matapos ang lahat ng pagmumukhang banal, anong nangyari? Wala, tapos na. Dumaan lang sila. Ano naman ang ibig sabihin ng Levita? Ito ang taong masigasig sa paglilingkod, mga taong nagsisimba, sumusunod sa araw ng Panginoon, nagsisilbi, nagbibigay ng mga handog at gumagawa ng mabubuting gawa. Para silang Levita. Pero, makapagliligtas ba sila gamit ang kanilang sariling sigasig at gawa? Hindi, dumaan din lang sila. Hindi mo rin maililigtas ang iyong sarili sa pamamagitan ng iyong sigasig, mabubuting gawa at relihiyosong pamumuhay. Ngunit sa Lucas chapter 10, verse 33 at 34, subalit ang isang Samaritano sa kanyang paglalakbay ay dumating sa kanyang kinaroroonan. At nang kanyang makita ang taong iyon, siya ay nahabag. Kanyang nilapitan siya at tinalian ang kanyang mga sugat. Pagkatapos busan ng langis at alak, pagkatapos isakay sa kanyang sariling hayop, siya ay dinala sa bahay panuluyan at inalagaan. Sa pagkakataong ito, mayroong isang Samaritano. Ang lalaking nahulog sa kamay ng mga tulisan ay pababa mula sa Jerusalem. Ibig sabihin, siya ay isang Hudyo. Sino naman ang mga Samaritano? Pagkatapos ng kamatayan ni Solomon, noong 722 BC, ang bayan ng Israel ay nahati sa dalawa. Ang bansang Israel, North Israel at South Judah. Ang North Israel ay sinakop ng Assyria noong 722 BC. Pagkatapos, ang mga tao ng Assyria at ang mga tao ng Israel ay nagsanib sila. Sa Biblia, makikitang sumasamba sila sa Diyos, ngunit sumasamba din sa ibang mga Diyos na hindi nila alam kung saan ang galing. Kaya, ito ang maling pananampalataya ng mga Samaritano. Sumasampalataya sa Diyos, pero sumasampalataya sa mga Diyos-Diyosan, sa ibang mga Diyos. At hindi lang yon, nag-asawa din sila sa iba pang mga dayuhan. Kaya ang kanilang mga anak ay may iba't ibang lahi. Kaya kung ikukumpara, ang South Judah ay mga tapat na naglilingkod sa Diyos, sa Jerusalem bilang sentro. Kaya itinuturing ng mga Hudyo ang mga Samaritano na parang aso. Tinatanggalan sila ng halaga. Kaya sa John chapter 4, noong dumaan si Jesus sa Samaria at humingi ng inumin sa babaeng Samaritana, napansin niyang si Jesus ay isang Hudyo. Kaya sinabi niya, "Paanong nangyari na ikaw na isang Hudyo ay humihingi ng mainom sa akin na isang Samaritana?" Ibig sabihin nito, ikaw na isang Hudyo na humahamak sa aming mga Samaritano, nanghihingi ngayon ng tubig? Sa John chapter 4 verse 9, sapagkat hindi nakikisama ang Hudyo sa mga Samaritano. At sa John chapter 8 verse 48, sumagot ang mga Hudyo sa kanya, "Hindi ba tama ang aming sinabi na ikaw ay isang Samaritano at mayroon kang demonyo?" Ang mga Hudyo, habang nilalait nila si Jesus, ay sinabing, "Ikaw ay isang Samaritano at may demonyo." Sinabi nila kay Jesus. Kaya sumagot si Jesus, "Ako'y walang demonyo, kundi pinararangalan ko ang aking Ama, at inyong sinisira ang aking karangalan." Ang pari at ang Levita ay lumagpas lamang sa lalaki.
Kung ang Samaritano ay may sama ng loob laban sa Hudyo na tinambangan ng mga tulisan, maaring sinabi niya, "Oy, ikaw na Hudyo, kung ituring mo kami ay parang aso, o ngayon tingnan mo ang sarili mo." Siguro ganun ang sinabi niya. Ngunit nang kanyang makita ang taong iyon, siya ay nahabag. Kanyang nilapitan siya. Tinalian ang kanyang mga sugat, pagkatapos buhusan ng langis at alak. Pagkatapos, isinakay sa kanyang sariling hayop at siya ay dinala sa bahay panuluyan at inalagaan. Ang Samaritanong ito ay tumutukoy kay Jesus. Ang dalubhasa ay nagtanong, "Sino ang aking kapwa?" Kaya't tinanong din ni Jesus ang dalubhasa. Ang sinabi ni Jesus ay, "Alam mo ba kung anong uri ka ng tao? Ikaw ay tulad ng isang tao na nakatagpo ng mga magnanakaw at malapit nang mamatay." Parang ganito ang sinasabi ni Jesus. Ikaw ay isang tao na nakatagpo ng tulisan. Ang espiritual na kondisyon ng dalubhasang iyon ay napakamiserable. Siya ay tumalikod sa Diyos, binugbog at pinahirapan ng diablo at nasa bingit ng kamatayan. Kung iiwan siyang mag-isa hanggang sa huli, mapupunta siya sa impyerno. Kaya ano ang pinakakailangan niya? Kailangan niya ng tutulong sa kanya. Ngunit siya na halos patay na ay nagtatanong, "Sino ang aking kapwa?" Ito ay isang kahangalan. Ang isang makasalanang patungo sa impyerno ay walang kakayahang ibigin ang Diyos at ang kanyang kapwa na gaya ng kanyang sarili. Yamang ang lahat ay nagkasala, walang sino mang kayang abutin ang pamantayan ng Diyos. Walang matuwid. Sa Roma 3:20, sapagkat sa pamamagitan ng kautusan ay ang pagkakilala ng kasalanan. Ngunit ang dalubhasang iyon ay puno ng pagmamataas na nagtatanong, "Sino ang aking kapwa?" Kaya si Jesus ay nagsabi, "Alam mo ba kung sino ang lalaking nahulog sa kamay ng mga tulisan sa daan mula sa Jerusalem patungong Jericho? Ikaw ang taong iyon. Ang kaluluwa mo ay kalunos-lunos na kalagayan. Pinahihirapan ng diablo. At kung iiwan kang ganoon, ikaw na makasalanan ay mapupunta sa impyerno. At sinong magliligtas sa iyo? Ako ang iyong kapwa." Ang Jesus na kinasusuklaman ng mga Hudyo ang tanging makapagliligtas sa taong nahulog sa kamay ng tulisan. Si Jesus ang mabuting Samaritano. Kaya si Jesus ay nagsalita ng gayong katotohanan. Siya ay nahabag sa kanya. Kanyang nilapitan siya at tinalian ang kanyang mga sugat. Ibig sabihin, ano ang makapagpapagaling sa sugat na dulot ng kasalanan? Langis at alak. Sa kasulatan, ang alak ay sumisimbolo sa dugo ni Jesus. Bago mamatay si Jesus sa krus, kinuha niya ang kopa ng alak at sinabi, "Uminom kayong lahat nito, sapagkat ito ang aking dugo ng tipan na nabubuhos dahil sa marami sa ikapagpapatawad ng mga kasalanan." Kung wala ang banal na dugo ng Panginoong Jesus, walang mapapatawad na kasalanan. Sa unang Pedro chapter 1 verse 18 at 19, nalalaman ninyong kayo tinubos mula sa inyong walang kabuluhang paraan ng pamumuhay na minana ninyo sa inyong mga ninuno, hindi na mga bagay na nasisira tulad ng pilak o gunto, kundi ng mahalagang dugo ni Kristo. Gaya ng korderong walang kapintasan at walang dungis. Walang dungis, ibig sabihin si Jesus na walang kasalanan at banal, na tulad ng isang kordero, ay namatay para sa mga makasalanan, nagdanak ng kanyang dugo upang patawarin ang ating mga kasalanan. Kaya ang dugo ay tumutukoy sa mahalagang dugo ng Panginoon. Ito yung alak. At ang langis ay tumutukoy sa banal na spirito.
Sino ang tumutulong sa atin upang malaman ang katotohanan na napatawad na ang ating mga kasalanan sa pamamagitan ng dugo? Ito ang Espiritu Santo. Ang aking sala'y hinugasan, langit sa akin ay binuksan. Tama, hinugasan na sa dugo. At ang Espiritu ang nagpapatotoo. Sa John chapter 15 verse 26, ang Espiritu ng katotohanan na mula sa Ama, siya ang magpapatotoo tungkol sa akin. Ang pangunahing gawain ng Espiritu Santo ay magpatotoo sa atin na ang Panginoon, sa pamamagitan ng kanyang kamatayan sa krus at pagdanak ng kanyang dugo, ay pinatawad na ang lahat ng ating mga kasalanan magpakailanman. Kaya mga sugat ay binuhusan ng langis at alak. Ibig sabihin, ang dugo ng Panginoon na dumanak sa krus at Espiritu Santo na nagpaunawa sa atin ng katotohanan. Ito ang nagpagaling sa ating mga sugat. Ito ang itinuturo sa atin. Kaya, itong langis at alak, ginagamit ito ng mga tao noon araw-araw. Ang langis ay para sa pagkain, alak para sa inumin. Ngunit dito, ang langis at alak ay ginamit para sa sugat. Hindi lang ito ginagamit bilang pagkain. Pwede rin itong gamitin sa mas mahalagang bagay tulad ng panggamot. Kapag mayroong emergency, ang langis at alak ay pwedeng gamitin bilang gamot. Kaya't ang taong ito ay nangangailangan ng langis at alak. Pinunit niya ang kanyang damit upang talian ang mga sugat. Ang paghilom ng mga sugat na dulot ng ating kasalanan ay nangyayari sa pamamagitan ng banal na Espiritu. Nang maunawaan natin at sampalatayanan ang nagawa ng dugo ng Panginoong Jesucristo. Kapag naunawaan natin na tayo ay mga makasalanang nakatagda sa pagkawasak at taimtim na nagnais na maligtas, ang Espiritu Santo ang tumutulong upang maunawaan ang biyaya ng Diyos. Sinasabi din sa Biblia na tinalian ang kanyang mga sugat pagkatapos buhusan ng langis at alak, at pagkatapos isakay sa kanyang sariling hayop ay dinala sa bahay panuluyan at inalagaan. Dinala siya sa bahay panuluyan. Noong unang panahon, ang bahay panuluyan ay isang lugar kung saan ang mga manlalakbay ay maaaring tumigil at magpahinga. Akala ko noon, ang bahay panuluyan ay isang lugar kung saan mga babae lang ang pwedeng manatili. Dahil sa Korean, ang salitang in ay may kaugnayan sa babae o woman. Ngunit kinalaunan, nalaman ko na ang bahay panuluyan ay isang lugar kung saan tumutuloy ang mga manlalakbay. Gayunpaman, dinala ng Samaritano sa bahay panuluyan ang sugatang lalaki. Siya ay dinala sa bahay panuluyan at inalagaan. Inalagaan siyang mabuti ng Samaritano, at nang sumunod na araw, dumukot siya ng 2 denaryo at ibinigay sa may-ari ng bahay panuluyan. At sinabi niya, alagaan mo siya at sa anumang karagdagan mo pang gastusin, babayaran kita sa aking pagbabalik. Hindi lang basta iniwan ng Samaritano ang sugatang lalaki sa bahay panuluyan. Nagbigay siya ng 2 denaryo sa may-ari para sa magagasto sa pag-aalaga. Ito ang biyaya at katotohanan. Sa John chapter 1 verse 14, at naging tao ang salita at tumahang kasama namin. Tumutukoy ito kay Jesus. At nakita namin ang kanyang kaluwalhatian, kaluwalhatiang gaya ng tanging anak ng Ama, puspos ng biyaya at katotohanan. Ang biyaya ng Panginoon na dumating sa sanlibutan upang tubusin tayo sa ating mga kasalanan, at ang katotohanan nagpapatotoo sa kanyang salita. Kaya puspos ng biyaya at katotohanan. Kaya alam niyo ba kung ano ang tinutukoy na bahay panuluyan? Naalala niyo pa ba? Ito ang iglesia. Tayo ang mga ligtas na mananampalataya ay doon dinadala pagkatapos maligtas. Yung taong halos mamatay dahil sa kanyang sugat ay ginamot at iniligtas. Pero dahil masyadong malalim ang mga sugat niya, kailangan niya ng panahon upang magpagaling. At ang lugar kung saan siya patuloy na ginagamot ay ang bahay panuluyan.
Ito ang iglesia. Tulad nito, kahit tayo ay mga naligtas na at ipinanganak na muli sa pamamagitan ng dugo ni Jesus at Espiritu Santo, ang ating mga sugat na dulot ng kasalanan ay kailangan pang maghilom. Hanggang kailan? Hanggang sa muling pagbalik ng Panginoon. Kaya sa unang Korinto chapter 1 verse 9, sinasabing tayo ay tinawag sa banal na pakikisama kay Kristo. Maging sa Filipos chapter 1 verse 5, sinasabing pakikibahagi sa pagpapalaganap ng Ebanghelyo mula ng unang araw hanggang ngayon. Ang fellowship ay hindi lang isang bagay na ginagawa ng mag-isa. Hindi ito ginagawa ng mag-isa. Ito ay sa grupo ng mga mananampalataya. Ang dahilan kung bakit inilagay tayo ng Diyos sa iglesia ay dahil sa ang iglesia ang pagtitipon ng mga naligtas na mananampalataya na pinag-isa ng banal na spirito. Ang banal na spirito ay kumikilos dito. Ang Panginoon na nagligtas at nagdala sa atin sa kanyang iglesia. Kaya ang may-ari ng bahay panuluyan ay ang Espiritu Santo. Ang Espiritu Santo ang sinabihan na alagaan mo siya. Ang Espiritu Santo ay hindi lamang tumutulong upang maligtas ang tao. Siya rin ang gumagabay at nagpapagaling sa mga ligtas na tao. At sa unang Pedro chapter 2 verse 2, gaya ng mga sanggol na bagong silang, mithiin ninyo ang malinis na espiritual na gatas ng salita upang sa pamamagitan nito ay lumago kayo tungo sa kaligtasan. Tayo ay mga naligtas na, ngunit mga sanggol pa sa spirito. Kailangan nating paunti-unting lumago. Ibig sabihin, ang ating lumang pag-uugali ay dapat mawala. At ang katangian ni Kristo ay dapat mabuo sa atin. Sa Colossus 1:28, sinasabi, siya ang aming ipinahayag na binabalaan ng bawat tao at tinuturuan ng bawat tao sa buong karunungan upang tayong lahat, ang lahat ay maiharap naming sakdal kay Kristo. Tayo na mga naligtas ay pinapahalagahan ng Diyos sa loob ng iglesia sa pamamagitan ng karunungan ng kanyang salita. Kaya kapag sinabing upang ang lahat ay maiharap naming sakdal kay Kristo, ibig sabihin, hinuhubog niya tayo upang maging spiritually mature at ganap ang ating katangian. Sa Galatia, sinabi ni Pablo, para sa inyo, muli akong nakakaranas ng hirap ng panganganak hanggang si Kristo ay mabuo sa inyo. Ibig sabihin, hanggang sa ang katangian ni Kristo ay mabuo sa inyo. Muli ako nakakaranas ng hirap ng panganganak. Ang isang ina dumaranas ng hirap sa panganganak at hirap sa pagpapalaki ng anak. Si Pablo ay dumanas ng gayong kahirapan sa pangangaral ng Ebanghelyo. Muli ako nakakaranas ng hirap ng panganganak hanggang si Kristo ay mabuo sa inyo. Muli, ibig sabihin, kahit naligtas na ang isang tao, patuloy pa rin ang paghihirap upang ang katangian ni Kristo ay mabuo sa kanila. Kaya pagkatapos nating maligtas, ang ating puso ay nagbabago ng paunti-unti. Ang ating paraan ng pamumuhay ay nagbabago, unti-unti tayo nagiging ganap bilang anak ng Diyos. Kaya ang bahay panuluyan na ito ay kumakatawan sa iglesia. Ipinagkatiwala sa atin ang bahay panuluyan na ito hanggang sa pagbabalik ng Panginoon. Doon tayo ipinagkatiwala sa bahay panuluyan. Kaya sa aking pagbabalik sa anumang karagdagan upang gastusin, ibig sabihin, kung mahigit pang kailangan para sa lalaking ito, babayaran kita sa aking pagbabalik. Anong ibig sabihin nito? Ipinagkatiwala ng Diyos ang biyaya at katotohanan sa iglesia, sa banal na spirito. At sa pamamagitan ng biyaya at katotohanan iyon, ang mga naligtas ay patuloy na inaalagaan. Pero sapat na ba yun? Hindi po, mayroon pang kulang. Ano ito? Ito ay tungkol sa ating laman. Sa Roma chapter 8 verse 23, sa masinhing paghihintay ng pagkukupkup ang pagtubos sa ating katawan. Ito ay pagtubos sa ating katawan sa pagdating ng Panginoon. Sa Filipos 3:21, magbabago ng ating hamak na katawan upang maging tulad ng katawan ng kanyang kaluwalhatian. Ang mahina at hamak na katawan na ito ay babaguhin sa isang banal at maluwalhating katawan tulad ng sa Panginoon. Alam niyo ba ang tungkol dito? Kapag nangyari yon, maaari na nating makaharap ang Panginoon sa kanyang kaluwalhatian. Kaya sinasabi nila na ang uod nagiging sikada pagkatapos ng 7 taon. Unti-unti, ang uod nagsisimulang mag-anyong sikada at pagkatapos sa alis sa pinagbalatan at lilipad papalayo. Gaya nito, ang panloob na pagkatao ng mga naligtas ay unti-unting nagiging katulad ng larawan ni Kristo.
at ang kanilang pagkatao ay nababago. Pagkatapos, pagdating ng Panginoon, ang ating hamak na katawan ay mapapalitan ng isang maluwalhating katawang tulad ng sa Kanya. Kung ang Panginoon ay dumating ngayon, mangyayari kaagad ito. Kaya sa 1 John chapter 3 verse 1, masdan ninyo kung anong uri ng pag-ibig ang ipinagkaloob sa atin ng Ama upang tayo matawag na mga anak ng Diyos. At tayo'y gayon nga. Dahil dito'y hindi tayo nakikilala ng sanlibutan sapagkat hindi siya nakilala nito. Ngayon ay mga anak tayo ng Diyos at hindi pa nahayag kung magiging ano tayo. Nalalaman natin na kung siya'y mahayag, sa madaling salita, kapag ang Panginoon ay nagpakita o kapag ang Panginoon ay bumalik, tayo ay magiging tulad niya, sapagkat siya'y ating makikita bilang siya. At sino mang may ganitong pag-asa sa Kanya ay naglilinis sa Kanyang sarili, gaya naman niyang malinis. Bagamat tayo ay may mahina at hamak na katawan ngayon, ang ating panloob na pagkatao ay unti-unting nagiging tulad ng sa Panginoon. At sa araw na magbalik ang Panginoon, maging ang ating pisikal na katawan ay babaguhin tungo sa isang espiritual at maluwalhating katawan. Kailangan tayong baguhin tungo sa isang maluwalhating katawan upang salubungin ang Panginoon na darating sa kaluwalhatian. Sa araw na bumalik ang Panginoon, tayo magiging tulad niya sapagkat siya'y ating makikita bilang siya. Kaya dahil dito, magiging katulad ng Panginoon, maaari na natin siyang makita sa kanyang kaluwalhatian. Sino mga may ganitong pag-asa sa Kanya? Ang mga naligtas ay may ganitong pag-asa. Naglilinis sa kanyang sarili, gaya naman niyang malinis. Upang maging malinis araw-araw, dapat tayong lumayo sa mga kasalanan ng sanlibutan. Paano tayo magiging malinis gaya ng Panginoon? Gayunpaman, kailangan nating patuloy na maging katulad niya. Kung ang isang taong ligtas ay may mapagkunwaring puso o nagsasalita ng kasinungalingan o lihim na gumagawa ng mga maling bagay, sa madaling salita, kung hindi sila malinis, kung gayon, hindi sila maaaring maging katulad ng Panginoon. Kaya't iniwan ng mabuting Samaritano ang lalaki sa bahay panuluyan at binigyan ang may-ari ng bahay panuluyan ng 2 denaryo. Nakiusap siya na ang lalaki alagaan. Ito ay biyaya at katotohanan. Ito ang biyaya at katotohanan. Alagaan mo siya at sa anumang karagdagan mo pang gastusin ay babayaran kita sa aking pagbabalik. Ano pa ba ang kulang? Bago dumating ang Panginoon, hindi pa tayo perpekto. Kapag dumating ang Panginoon, tayo ay magiging katulad niya. Maluwalhati. Kaya nasa atin ang pag-asang ito. Kung kaya, bilang mga naligtas, kailangan nating magkaroon ng fellowship sa mga naligtas na mananampalataya sa loob ng iglesia ng Panginoon. Kaya, gaya ng sinasabi sa Efeso chapter 4 verse 3, na nagsisikap na mapanatili ang pagkakaisa ng Espiritu sa buklod ng kapayapaan. Sa pagkakaisa, ang spiritual na biyaya binibigay. Lumalago ang ating pananampalataya at dito tayo iniingatan ng Diyos at ginagabayan tayo ng banal na Espiritu at nagbibigay daan sa atin upang mabuhay sa natitirang bahagi ng ating buhay para sa Panginoon. Kaya sa pagkakaisa, gaya ng sinasabi sa awit 116 verse 12, ano ang aking isusukli sa Panginoon? Sa lahat niyang kabutihan para sa akin. Bago tayo naligtas, ang mabuhay ng maayos, kumain ng maayos lamang ang iniisip natin. Lahat tungkol sa sarili. Kahit may pagdurusa, para sa sarili lang. Lahat ay para sa ating sarili. Ngunit ngayon, gaya ng sinabi sa Roma 14, verse 7 at 8, walang sino man sa atin ang nabubuhay sa kanyang sarili at walang sino mang namamatay sa kanyang sarili. Kung nabubuhay tayo, sa Panginoon tayo nabubuhay. If I live for you. If I die for you. I belong to you. In life or death. Dahil mabuhay man tayo mamatay, tayo ay sa Panginoon. Sa unang Korinto chapter 6,
At kayo ay hindi sa inyong sarili. Kayo ay binili sa isang halaga. Ang aking katawan at kaluluwa ay hindi na sa akin. Ito'y sa Panginoon na. Ito ay binili na sa isang malaking halaga. Kaya't luwalhatiin ninyo ng inyong katawan ang Diyos. Dapat nating malaman na ang natitirang bahagi ng ating buhay ay para na sa paglilingkod sa Panginoon na sa atin ay nagligtas, upang bigyan ng kasiyahan ng Diyos, para magbigay ng kaluwalhatian sa Diyos. Kaya kung kayo man ay kumakain o uminom o anuman ang inyong ginagawa, gawin ninyo ang lahat sa ikaluluwalhati ng Diyos. Dapat nating itakda ito bilang layunin ng ating buhay. Kahit ligtas na, ang mamuhay ayon sa ating sariling kagustuhan, kaginhawaan at kalayawan, hindi ito bahagi ng buhay ng isang Kristiyano. Sa unang Korinto chapter 7 verse 32, kung paano niya mabibigyang kasiyahan ang Panginoon. Kaya nga sa ikalawang Korinto chapter 5 verse 9, sinabi ni Apostol Pablo, maging nasa tahanan o malayo sa tahanan, ang aming mithiin ay ang bigyan siya ng kasiyahan. Ganyan ang buhay ng isang Kristiyano. Kung ikaw ay tunay na naligtas, dapat mamuhay ka sa ganitong paraan. Kung paano tayo mamuhay pagkatapos maligtas ay binanggit sa ikalawang Korinto chapter 5 verse 10. Sinasabi, lahat ay kailangang humarap sa oras na iyon, sa araw na dumating ang Panginoon, sa hukuman ni Kristo, upang bawat isa ay tumanggap ng kabayaran sa mga bagay na ginawa niya sa pamamagitan ng katawan, maging mabuti man o masama. Kaya ang pamumuhay natin pagkatapos ng kaligtasan hanggang sa pagharap ng Panginoon ay pananagutan natin. Kung tayo ay namuhay ayon sa kalooban ng Panginoon o sa sarili nating kalooban. Kung tayo ay namuhay na sumusunod sa Espiritu o sa laman. Kung tayo ay sumunod o sumuway sa salita ng Diyos. Yan ang tinutukoy na mabuti o masama. Iba ito sa moral na kabutihan o kasamaan ng tao sa mundong ito. Sa Santiago chapter 4 verse 17, kaya't ang sino mang nakakaalam ng paggawa ng mabuti, ngunit hindi ito ginagawa, ito ay kasalanan sa kanya. Ang paggawa ayon sa kalooban ng Diyos ay mabuti. Ang pangangaral ng Ebanghelyo at pagliligtas ng kaluluwa ang pinakadakilang kabutihan. Ang malaman kung paano ito gawin, ngunit hindi ginagawa, sa halip ibang bagay ang ginagawa, ito ay kasalanan. Para sa mga makamundong tao, ang paggawa ng masasamang gawain ay itinuturing na kasalanan. Pero dapat malaman ng mga Kristiyano na hindi lamang paggawa ng masama ang masamang gawain, kundi pati ang hindi paggawa ng kalooban ng Diyos. Ito'y kasalanan. Kaya kailangan nating maghanda sa pagharap ng Panginoon sa muling pagdating. Kung mayroong isang dakilang ama, hindi niya sinasabi sa kanyang anak na, anak, ayos lang kahit kalahati lang ang tularan mo sa akin. Sa halip, kanyang sasabihin, maging tulad ka sa akin. Kaya nga kayo nga'y maging sakdal, gaya ng inyong ama sa langit na sakdal. Nang magpakita ang Diyos kay Abraham sa edad na 99, sinabi niya, Abraham, lumakad ka sa harapan ko at maging walang kapintasan. Ang 99 ay kulang ng isa, di ba? Siya ay 99 na taong gulang. Lumakad ka sa harapan ko at maging walang kapintasan. Nang siya ay maging 100 taong gulang, ibinigay sa kanya ng Diyos si Isaac, ang kanyang kaisa-isang anak. Habang tayo ay nagiging sakdal, marami ding bagay ang nais na ibigay sa atin ng Diyos. Gaano man kalaki ang gustong ibigay ng ama sa kanyang anak, kung ang anak ay wala pa sa hustong gulang, ano kaya mangyayari kung ibibigay niya ito wala pa sa hustong gulang? Sasayangin niya lang ang lahat. Dapat itong ibigay kapag kaya na niya itong gamitin. Kaya ang inaasahan ng Diyos mula sa ating mga naligtas ay alalahanin natin na tayo ay mga anak ng Diyos. Tayo ay mga taong haharap sa Panginoon sa lalong madaling panahon. Mula sa araw na tayo naligtas hanggang sa araw na tayo ay humarap sa Panginoon, kung paano tayo nabuhay ay mahayag sa hukuman ni Kristo. Ang mga mapupunta sa impyerno, gaya ng sinabi sa Revelation 20 verse 12, ay hahatulan ayon sa kanilang mga gawa. Tatanggap sila ng parusa sa impyerno ayon sa mga kasalanan kanilang ginawa. Para sa mga ligtas, kung paano sila namuhay pagkatapos ng kaligtasan, ay mahayag lahat pagdating ng Panginoon.
pagkatapos ano ang mangyayari? Ito ang tinatawag na gantimpala. Ito ang hukuman para sa gantimpala. Bagaman iisa lang ang kaligtasang tinanggap natin, magkakaiba ang kaluwalhatiang matatanggap natin. Sinasabi ng iba, bakit pa ako magnanais ng kaluwalhatian? Masaya na ako na makaupo sa pinakahuling upuan sa langit. Pero kung kaharap mo ang Panginoon ngayon, masasabi mo pa rin ba ito? Kung alam ko lang sana, namuhay sana akong mas masikap at matuwid para sa Panginoon. Kahangalan ng pagpunta ko sa mga walang kabuluhang pagnanasa ng laman sa mundo. Malamang pagsisisihan mo ng labis dahil wala ng pagkakataon. Pero ngayon, meron pa tayong pagkakataon kaya dapat nating ialay ang natitira nating buhay para sa Panginoon. Sinabi ni Jesus sa taong dalubhasa sa kautusan sa verse 36, alin sa tatlong ito ang naging kapwa-tao sa nahulog sa kamay ng tulisan? At sinabi niya, ang nagpakita ng habag sa kanya. Sinabi ni Jesus, humayo ka at gayon din ang gawin mo. Sino sa tatlong ito? Ang pari, dumaan lang at tumingin. Ang Levita, ganoon din, dumaan lang at tumingin. Ang Samaritano ay nahabag. Siya'y nilapitan, binigkisan ang kanyang mga sugat, pagkatapos buhusan ng langis at alak. At pagkatapos ay isinakay sa kanyang sariling hayop at dinala sa bahay panuluyan at maingat na hiniling sa may-ari na alagaan siya. Alagaan mo siya at sa anumang karagdagan mo pang gastusin ay babayaran kita sa aking pagbabalik. Ano ang sinabi ng taong dalubhasa sa kautusan? Sinabi niya, at sino ang aking kapwa? Dapat nating unawain ng maingat ang salitang ito. Kung lalaktawan ang nasa gitna at tututok lang sa huli, humayo ka at gayon din ang gawin mo, maaaring isipin ng ilan na ang sinasabi ni Jesus ay tumulong sa kapwa tulad ng ginawa ng Samaritano. Ngunit tayo mismo ay tulad ng nahulog sa kamay ng tulisan. Kaya paano tayo makakakilos bilang mabuting Samaritano? Hindi tayo dapat malito sa mga salitang ito. Ako'y naging pastor sa lungsod ng Mokpo sa loob ng 5 taon. May isang chairman ng malaking high school doon. Siya ay elder sa simbahan. Sinabi niya sa akin na itinuturo niya ang Lucas chapter 10 sa kanyang mga estudyante na sinasabi niya, kayo rin dapat maging tulad ng Samaritano. Sa Lucas chapter 10, sinasabi niya kung paanong pinagaling ng mabuting Samaritano ang lalaking nahulog sa kamay ng tulisan, dapat din kayong gumawa ng mabuti. May pagmamalaki niyang sinabi ito. Kaya, sinabi ko sa aking sarili, teka, hindi yan ang ibig sabihin ng verse na ito. Sino ba ang naging kapwa-tao ng lalaking nahulog sa kamay ng tulisan? Ang lalaking nahulog sa kamay ng mga tulisan ay ang taong dalubhasa sa kautusan. At si Jesus ang nagkapwa-tao ng lalaking iyon. Ito ang tunay na kahulugan. Kailangang makahanap ang taong iyon ng kapwang magliligtas sa kanya. Kailangan niyang matagpuan si Jesus. Humayo ka at gayon din ang gawin mo. Ibig sabihin, kung ikaw ay ligtas na, gawin mo rin sa iba ang ginawa ng Panginoon sa iyo. Yun ang ibig sabihin. Ang taong ligtas ay magiging ikalawang mabuting Samaritano. Magagawa natin iyon upang iligtas ang ibang kaluluwa. Kaya, kailangan mo munang maligtas sa biyaya ng Panginoon. Gaya ng sinasabi sa unang Juan, chapter 2, verse 6, ang nagsasabing siya'y nananatili sa kanya ay nararapat ding lumakad gaya ng kanyang paglakad. Ibig sabihin, ang nananatili sa Panginoon ay lumalakad sa daan na nilakaran ng Panginoon. Gaya ng ginawa niya sa akin at gaya ng ginagawa niya. Ano ba ang magagawa ng isang taong hindi paligtas? Ang mga salitang ito ay para sa mga ligtas. Kung naunawaan mo ang biyayang ginawa sa iyo ng Panginoon, gawin mo rin sa iba.
gawin mo rin ito sa iba. Kaya't ang taong tumanggap na ng kaligtasan ay dapat kumilos na tulad ng mabuting Samaritano na tumulong sa taong nahulog sa kamay ng tulisan. Mga taong hindi pa mananampalataya. Paano inililigtas ng Panginoon ang kaluluwa ng isang tao? Hindi ba't gumagamit siya ng mga taong naligtas upang magligtas ng iba? Sabi sa Roma chapter 10, verse 14 at 15, paano sila sasampalataya sa Kanya na hindi nila napakinggan? At paano sila makikinig kung walang mangangaral? At paano sila mangangaral kung hindi sila sinugo? Kahit na si Jesus ay namatay sa krus at pinatawad ang ating mga kasalanan magpakailanman, kung hindi ito ipapangaral, walang mananampalataya. Sino ngayon ang dapat na mangaral nito? Sa John chapter 20 verse 19 to 21, makikita natin na matapos mabuhay muli, si Jesus ay nagpakita sa kanyang mga alagad. Sa John chapter 20 verse 21, sinabi niya, "Kapayapaan ang sumainyo. Kung paanong isinugo ako ng Ama, ay isinusugo ko rin naman kayo." Dumating si Jesus upang maisakatuparan ang kalooban ng Ama, upang bayaran ang kasalanan ng sanlibutan at iligtas tayo. Nang sinabi niya, isinusugo ko rin naman kayo, ito ay nangangahulugang tayo na tumanggap ng kaligtasan ay isinusugo upang ipangaral ang katotohanan na ito. Naunawaan po ba ninyo? Kung tayo mga ligtas ay mananatiling tahimik at hindi mangangaral, walang sino man ang maliligtas. Tayo ay kailangang pumangalawa sa mabuting Samaritano. Sinabi ni Jesus, gayon din ang gawin mo. Sa Galatia chapter 2 verse 20, ako'y ipinakong kasama ni Kristo at hindi na akong nabubuhay kundi si Kristo ang nabubuhay sa akin. Sa puso ng isang taong ligtas, ang Panginoon ay nananahan at kumikilos. Kaya tungkulin natin na magpatotoo sa ebanghelyo ng biyaya ng Panginoon. Sa mga makasalanang nanganganib na mapahamak upang sila din ay maligtas. Ipinapaliwanag nito na ang mga taong tumanggap ng kaligtasan ay kailangang maging tulad ng mabuting Samaritano. Kailangan din nating iligtas ang ibang mga kaluluwa. Ito ay isang napakahalagang mensahe. Sa pamamagitan ng mga salitang ito, maunawaan natin ang tatlong biyayang ibinigay sa atin ng Diyos. Una, iniligtas niya ang ating kaluluwa. Ang paglalagay ng langis at alak sa mga sugat ay nangangahulugang ang sugat ng ating mga kasalanan ay pinagaling na ng dugo ng Panginoon at ng banal na Espiritu. Kung walang dugo, ang ating kaluluwa ay hindi maaaring gumaling. Ang banal na Espiritu ang nagpapaunawa sa atin na ang dugo ng Panginoon nagpatawad na sa ating mga kasalanan magpakailanman. Kapag ito ay tunay na naunawaan, dito natatanggap ang kaligtasan. Pangalawa, sinabi ng mabuting Samaritano sa tagapamahala ng bahay panuluyan, alagaan mo ang taong ito hanggang sa ako'y makabalik. Ibig sabihin, habang hindi pa dumarating ang Panginoon, kailangan nating manatili sa iglesia upang patuloy na tumanggap ng kagalingan. Ang banal na Espiritu ay patuloy na nag-aalaga sa atin at araw-araw binabago ang ating puso at buhay. Kaya tiyak na ang mabuting Samaritano ay hindi gugustuhing makita na bahagya lang yung paggaling ng taong halos mamatay na. Siyempre gusto niyang makita na ang taong iyon ay lubos ng gumaling at ganap na manumbalik. Gayon din sa pagbabalik ng Panginoon, hindi niya gugustuhing makita na ang mga Kristiyano ay mahina pa rin. Nais niyang makita tayo na hindi lamang naligtas kundi namumuhay ng may tapang bilang mga anak ng Diyos. Nais din niyang makita tayo na nagliligtas ng iba pang mga kaluluwa. Kaya ang pangalawang bagay na ito, tayong lahat ay kailangang patuloy na tumanggap ng pangangalaga ng banal na Espiritu sa loob ng iglesia. Ang banal na Espiritu ay nagliligtas ng ibang kaluluwa sa pamamagitan ng mga Kristiyano. Ipinagkatiwala ng Panginoon ang mga ligtas na tao sa bahay panuluyan. Ito ang iglesia. Kaya hindi tayo dapat tumakas o lumayo sa iglesia. Kapag may bagong panganak na sanggol, minamahal at inaalagaan siya ng kanyang ina, ama at lahat ng miyembro ng pamilya. Ganoon din naman.
Kapag may bagong ligtas na Kristiyano, ang mga naunang naligtas na kapatid, mga kapwa Kristiyano, ay nagmamahal at nag-aalaga sa kanila. Ngunit kung ayaw ng sanggol na magpaalaga sa kanyang pamilya at tataka siya sa gabi, ano kaya ang mangyayari? Baka kagatin siya ng aso sa kalsada. At pag nakita siya ng mga dumaraan, "Hoy, bakit nasa kalsada ang maliit na batang yon?" Baka dalhin nila ang sanggol na ito sa isang ampunan. Magiging trahedya iyon. Gayun din, sa mga bagong naligtas na tao, dapat manatili sa fellowship. Ang ibig sabihin ng pag-alis sa fellowship ay pag-alis sa Panginoon. Sa fellowship, ginagawang perpekto ng banal na spirito ang ating puso at buhay at naisa sa katuparan ng gawain ng pagliligtas sa ibang mga kaluluwa, hanggang sa pagdating ng Panginoon. Napakahalaga ng salitang ito. Manalangin na po tayo. Mahabagin naming Diyos Ama, kami po na lumayo sa inyo at lumakad sa kasalanan ay karapat-dapat sa hatol, sumpa at sa walang hanggang kapahamakan sa harapan ng Diyos. Kami po ay lubos na nagpapasalamat sa inyong dakilang pag-ibig sa amin, sapagkat noong hindi pa namin kayo nakikilala, ang Panginoong Yesus ay namatay para sa amin. Ibinuhos ang kanyang dugo, pinatawad ang aming mga kasalanan magpakilanman, at iniligtas kami ng walang hinihinging anumang kapalit. Panginoon, ikaw na nagpahayag sa amin ng napakadakilang biyaya, tulungan po ninyo kaming mamuhay sa nalalabi naming buhay para sa kalooban at kalawalatian ng Diyos. Naway araw-araw kaming mabago sa pamamagitan ng inyong salita at ng Espiritu Santo sa loob ng iglesia kung saan ka po kumikilos. Habang kami ay may fellowship sa aming mga kapatid kay Kristo, tulungan mo po kami na maipahayag ang dakila at kahangahangang pag-ibig at biyaya ng Diyos sa mga hindi paligtas na tao, upang maisakatuparan namin ang gawain ng pagliligtas sa mas marami pang kaluluwa. Dalangin po namin ito sa pangalan ng Panginoong Yesus. Amen.